Ilang singer ba ang pagkumanta ay ramdam mo ang bawat letra? Sinong mga awit ba ang kayang magparamdam sa'yo ng mga emosyong akala mo ay hindi mo at wala kang kapasidad na maramdaman? Matagal-tagal na din na panahon na nakaramdam tayo ng ganito. Yung ang bawat letra ay parang talim na sumusugat. Yung pakiramdam natin na wala na talagang patutunguhan. Yung mga sugat na akala mo ay matagal nang naghilom. Ngunit bakit nang dahil sa isang awitin ay biglang naghatid ito ng kirot sa ating damdamin? Sa pag-ibig ko, ngunit kailangan kong magpahinga, pati ng ilupan sa mansalang. Alam mo, may mga artist na kapag pinakinggan mo, parang hindi lang musika ang naririnig mo. Parang may buhay, may kwento. May mga sugat, tagumpay, at mga panahong halos sumuko na sila. At somehow, naririnig mo lahat ng yon sa bawat kanta nila. At ako, meron akong kilalang tao. Ganon, si Pablo. Kaya napaisip ako, what if si Pablo ay hindi tao? What if isa siyang kanta? What if Pablo is a song, hindi pangalan, hindi performer, hindi idol, kundi isang kantang isinulat ng buhay mismo. Anong klaseng kanta kaya siya? Is he the kind of song na masaya pakinggan pero may tinatagong lungkot? O baka isa siyang kanta na noong una, konti lang ang nakikinig, pero habang tumatagal, mas marami ang nakakaintindi. At habang pinapakinggan mo, mas lalo mong nare-realize na may lalim pala ang bawat salita. Kasi kung tutuusin, parang ganun din naman ang kwento ni Pablo. Hindi mo siya maiintindihan sa isang pakikinig lang. Kaya sa video na to, susubukan nating pakinggan si Pablo, hindi bilang artist, hindi bilang leader, kundi bilang isang kanta. At tignan natin, anong kwento ang maririnig natin sa kantang tinatawag na Pablo. Hindi lahat ng magagandang kanta nagsisimula sa malakas na tunog. Minsan nagsisimula sila sa isang tahimik na nota. Sa mga gabing si Pablo lang mag-isa, nag-iisip kung may mararating ba siya o hanggang pangarap na lang ba ang lahat. Before the spotlight, before SB19, before all the achievements and recognition, may bersyon si Pablo na hindi nakita ng karamihan. Yung bersyon na nag-doubt, yung bersyon na napapagod din, yung bersyon na tahimik lang pero patuloy na lumalaban. At kung kanta yon, hindi siya yung tipong mapapaindak ka kaagad. Hindi rin siya yung kantang maiintindihan mo sa unang pakikinig. Pero habang tumatagal, mas nararamdaman mo, mas naiintindihan mo, at mas bumibigat ang bawat liriko. Ito ang laluna, hindi kita pipilitin naman. Ako ay determinado. Ay wala ang ito mas nakikita, bakit ay wala ra? Alam mo kung ano ang isa sa pinakamahirap na klase ng lakas? Yung patuloy kang lumalaban kahit parang walang nakakakita. Walang pumapalakpak, walang validation, walang nagsasabi na, kaya mo yan, pero tuloy ka pa rin. Ganon si Pablo. Hindi siya naghihintay ng tamang pagkakataon. Siya mismo ang gumagawa ng paraan para mapalapit sa pangarap niya. Habang maraming natatakot magkamali, tinanggap na niya nakasama talaga ang failures sa journey. Kasi para sa kanya, hindi sukatan ng tagumpay kung ilang beses kang nadapa, kundi ilang beses kang bumangon. At kung kanta siya sa part na ito, unti-unti nang lumalakas ang dagundong, mas bumibigat ang tunog, mas nagiging determinado, at parang sinasabi ng kanyang puso, hindi pa ako tapos, ako'y nagsisimula pa lamang. Ang
aking liham sa pag-ibig ko. Baby, you are the one who wants you. Baby, you are the one. Mama, kamusta na di na tayo laging nagkikita? Miss na kita sobra. Pero here's the part na hindi laging napapansin. Kasi ang pagiging leader, hindi lang naman title. Hindi lang dahil ikaw ang nasa harap. It's a responsibility. It's a pressure. And sometimes, it's a sacrifice. Kasi habang sabay-sabay silang umaangat, si Pablo rin ang unang sasalo kapag may mali. Si Pablo, yung kailangang magmukhang okay kahit siya mismo pagod na. Imagine that. May mga araw na gusto rin niyang magpahinga. May mga araw na gusto niya na ring sumuko. Pero hindi niya pwedeng basta gawin yun. Not because hindi siya allowed, but because may mga taong umaasa sa kanya. May mga taong naniniwala na kaya niyang pangunahan ang kanyang grupo. At kung kanta si Pablo sa part na ito, eto na yung mas malalim, mas emosyonal, mas mabigat ang bawat lyrics. Kasi hindi na lang ito tungkol sa sarili niyang pangarap. It's also about the people na kasama niya sa journey, the people he's trying to protect, the people he's helping reach the same dream. At doon mo marirealize na minsan ang pinakamabigat na dala ng isang leader, hindi yung sarili niyang pangarap, kundi yung responsibilidad sa mga taong kasama niya. Time, memories will leave and be. High, many things we can control. I hope you know it's better to try. Hudyat nito'y pamamalagi sa gunita ng pagsisisi. Di ko maintindihan ang bighati. Siguro nga hindi lubos na kilala aking sarili. Ikaw nga ba'y tunay na kaibigan? Pinapangako sa iyo. They say there's a lot of women in this world, but don't you know that you're all that I see? And baby, what I feel when you leave, it'll be like drowning in water, faster and after breathing gets harder. Alam ko lang mahal kita. Ikaw lang, wala nang iba. Di man sabihin ang iyong damdamin. Alam kong kay magkaiba. Pero kahit gaano kalakas si Pablo, darating pa rin yung point na mapapagod talaga siya. Yung tipong gusto niya nang tumigil, hindi dahil sumusuko siya, but because tao din si Pablo. Minsan, yung mga taong inaasahan niyang makakaintindi sa kanya, sila pa yung hindi nakikita kung ano talaga
yung pinagdadaanan ni Pablo. At si Pablo, dumaan din sa mga ganitong pagkakataon. Hindi siya perfect, hindi siya laging okay. At siguro doon mas naging totoo yung kanta. Kasi hindi lang pala ito tungkol sa pagiging matatag. Hindi lang tungkol sa pag-abot ng pangarap. It's also about being vulnerable. About admitting na nasasaktan din siya, na napapagod din siya, na may mga araw na hindi niya na rin alam kung kakayanin niya pa. At kung kanta si Pablo sa part na to, ito na yung pinakatahimik na bahagi. Yung mga liriko na hindi sumisigaw pero pinakaramdam. Dahil minsan, ang pinakamalalim na emosyon hindi kailangang lakasan para marinig. At dito na nagbabago ang kanta kasi hindi lahat ng dumadaan sa mga pagsubok nakakahanap ng paraan para bumangon. Pero si Pablo, hindi lang siya bumangon. Nag-evolve siya. Unti-unti niyang nahanap ang sarili niyang boses, ang sarili niyang tunog, at ang sarili niyang identity bilang artist. Hindi na lang siya parte ng music. Siya na mismo ang lumilikha nito. And that's what makes this chapter so powerful. Kasi dumating siya sa punto na hindi na niya kailangang makisabay para mapansin. Hindi na niya kailangang mag-fit in para tanggapin ng mga tao. Instead, mas lalo niyang niyakap kung sino talaga siya at doon nagsimulang mabuo ang tunog na siya lang ang kayang gumawa. At kung kanta si Pablo sa parting ito na yung pagkakataon na siya yung mas malakas, mas buo, mas may kumpiyansa. Hindi dahil wala na siyang pinagdadaanan, kundi dahil natutunan niyang gamitin ang bawat sugat bilang parte ng kanyang musika. At ngayon, hindi na siya yung artist na naghahanap ng direksyon. Siya na yung artist na gumagawa ng sarili niyang landas. At maraming tao na ang kusang sumusunod dito. Makinig! Ano ba ang problema? Kayong lahat! Anong problema? Anong pumipigil sa inyo? Gawin lahat ng gusto nyo! Kung araw-araw pinagdarasal nyo, lahat ng bagay na gusto nyo, pero kahit sa pamilya nyo, sa kaibigan nyo, di nyo masabi. Gabi-gabi! Gabi-gabi, iniiyak ka! Anong pumapigil? Takot? Takot ba? Oras ba? Oras? Pera? Malamang pera? Ikaw na yan! Hawak mo na yan! Pang inintay nyo? Talaga mo na kaluluwa mo sa bodega! Dahil kung si Pablo ay isang kanta, baka hindi pa ito ang koro ng kanyang musika. Ang mga sulat niya ay ngayon pa lang nagsisimula, hindi pa natatapos ang kanta niya. Patuloy pa rin ang kanyang paglikha, mga kwentong nakalapat sa musika. Hindi lang para sa kanya, para na rin sa pangarap ng iba. Kaya mas dapat natin siyang makilala. Ang simula at wakas. Ako'y nagpapasalamat. Ako'y nagpapasalamat. Ako rin nagpapasalamat. Ako rin nagpapasalamat.
tungo sa ating pangarap. Lagi kayong tanang sa paglipad. Pablo, maraming salamat. Salamat sa SB19. Salamat sa SB19 sa pagpaparamdam sa amin na normal lang ang masaktan. Normal lang na minsan ay mapagod. Pero dapat sa bawat pagsubok natin sa buhay, lagi tayong merong pag-asa. Huwag na huwag tayong mawawalan nito. Na patuloy tayong lumaban sa mga pagsubok. Na okay lang madapa kasi pwede naman tayong bumangon at mag-umpisa muli. Gaano man katagal o kahaba ang proseso, patuloy tayong lumaban. Salamat sa likha mong musika na nagsilbing gabay sa bawat isa sa amin. Ang SB19 ay isang grupo ng inspirasyon. Isang grupo na dapat tularan. Isang grupo na karapat dapat hangaan at kailanman ay magiging tatak sa aming puso at isipan.